Bago pa tayo umalis, maglalagay muna tayo ng sunscreen sa mukha natin. Dumating na po itong test voucher ko para po sa pagtitake ko ng JLPT. Good morning guys! So ayun po, kakagising ko lang po at time check muna tayo, 7:10 na ng umaga. Bago po tayo pumasok, kakain muna tayo ng almusal. Bali sa video na to, i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung a day in my life ko dito sa Japan. Susuklay lang muna po tayo. Kalimutan ko magsuklay. Bago tayo kumain. Medyo nagugutom na rin kasi ako. Ito nga po pala yung almusal namin. Itong fish fillet na binili ni Rika Chang sa supermarket na ready to cook. At syempre, hindi talaga mawawala sa atin yung sabaw. Itong miso soup. So bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Kain na rin tayo. Si Rika Chang papasok na rin siya maya-maya. Halos magkasunod kami lalabas. Sarap ng isda. Okay, bago pa tayo umalis, maglalagay muna tayo ng sunscreen sa mukha natin. Dahil summer na rin po at kailangan natin maglagay nito para hindi po masunog yung balat natin. Ito nga po pala yung ginagamit namin sunscreen. Milano CC din. Kahit saan po meron ito eh. Kahit sang convenience store or sa Don Quijote, marami po yan. Si Rika Chang nga pa, oras pasok? 9, di ba? Ayun, 9 AM pasok niya. Pero malayo. Malayo pa yung yung trabaho niya. Sa bandang pa siya, bandang Kobe pa po yung work niya. Kaya kailangan maaga alis. Yes, maaga daw siya alis. 1 hour before siya umalis. Bago mag-start yung trabaho niya. Yun na, nagme-makeup na po siya. Makeup. Makeup with sunscreen. Hindi ako nagbe-makeup. Ayun na. Wow, sana all naka-sunscreen. Oo. Para siya hindi naka-sunscreen. Time check muna po tayo, 7:30 na ng umaga. Bale, papasok na po tayo sa work. At weather check, 24 degrees Celsius po. Yun, medyo mainit-init na rin po yung panahon dito sa amin. Kaya kailangan stay hydrated po tayo para maiwasan natin yung heat stroke. Lalong-lalo na, uso na po yan dahil summer na rin dito. So ayun, magbibisikleta na po ako. At medyo malapit lang naman po kasi yung company namin. 10 minutes ko lang po siya ipabike. Okay po, ang ganda ng panahon dito. At sobrang taas na po ng araw dito sa amin. Kagabi po, umulan nga po pala. At nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina. Dahil nung habang nagbibisikleta ako, medyo basa pa din po yung daanan. But anyways, pasok na rin po ako sa work at malapit na rin po yung company na papasukan ko. Konting bisikleta na lang po yan at makakarating na rin po tayo. So babalikan ko na lang po kayo mamaya. Bye! So ayun po, break time po namin ngayon at time check muna tayo, 5:25 na ng hapon. Bale, nandito po ako ngayon sa Family Mart at bibili lang muna po ako ng makain dahil kanina pa po ako nagugutom. So pasok muna po tayo dito guys. Ayun po, nakabili ako ng onigiri. Pampalaman din ng tiyan natin. Dahil habang nagtatrabaho po ako kaninang alas 3 po nagsimula yun na nagugutom na po ako. So yung QK ko nga pala or break time namin pag may overtime kami, dahil overtime po ako ngayon is 15 minutes po. At kakainin ko na lang po ito sa company namin para maaga po tayo makarating doon. Total malapit lang naman po yung company namin dito. Grabe na rin po yung init dito ngayon guys. Talagang ramdam na ang summer dito. Kanina nga po pala umabot ng 29 degrees Celsius. Kaya talagang pawis na pawis po ako hanggang ngayon pa naman po. Yan. Nakasuot pa naman po ako ng uniform namin. Dahil bawal po kasing mag-t-shirt sa loob ng company namin dahil alam niyo na po yung trabaho namin is more on bakal.
para hindi po tayo masugatan pag ano po, naka long sleeve tayo. Ayun po, kaka-out ko lang sa trabaho at time check muna tayo. 7:05 na po ng gabi. Pauwi na rin po ako ng bahay para po makakain na tayo ng dinner. At si Rika Chang po naghihintay na po siya sa akin. Kasi palagi po yan lagi kaming magkasamang kumain yan. Tsaka mas nakakalungkot po talaga pag wala tayong kasamang kumain. Lalo na po pag nag-iisa lang tayo. Talagang ano po, medyo nakakalungkot po pag ganun. Ito nga po, pasang-pasa ng pawis tong t-shirt ko ngayon. At ito nga po kasi yung ginamit kong t-shirt nung nasa trabaho ako. At sa ibabaw naman nito is yung uniform ko. Nakalimutan ko po kasi magdala ng extra t-shirt kanina, kakamadali ko. Pero okay lang po yan. Mamayang gabi po maglalagay na lang ako ng damit sa bag ko para hindi ko po makalimutan bukas. Kikita nyo po dito guys na payapa ang ilog dito. Tapos yung iba po pauwi na rin ng kanilang bahay. At ayun, nakakapagtaka nga medyo kukunti lang yung sasakyan na dumadaan dito. Kadalasan po kasi pag ganitong oras, traffic na po. At sobrang dami na kasing nag-uuwian, lalo na po rush hour. Ayun, nakikita nyo po dito na ganitong oras po dito sa Japan is rush hour po. Pero napapansin nyo dito, walang masyadong sasakyan. Kasi dyan lang po yung mga dumadaan. Check lang muna tayo ng mailbox natin. Ay, may dumating po na dumating na pala itong voucher ko para sa JLPT. Ito, ipapakita ko sa inyo mamaya. At last, nakarating na po tayo dito. Medyo gutom na naman po tayo. Kakauwi ko lang po ng bahay at syempre kakain na po tayo ng hapunan natin. At ito nga pala yung ulam natin. Nagluto po si Rika Chang ng adobong manok. Wow! Yan po. Mukhang to. Mapaparami tayo ng kain dito guys. Tapos ang dami pang patatas. Talagang only rice ulit tayo dito. Ipapainit ko na lang po bago po kami kumain. Si Rika Chang po nagpapahinga na po. Ano ginagawa mo? Nadako. Yes, nanonood ng vlog. Ito na po ang ating adobong manok. Ayan, yung niluto po ni Rika Chang kanina. So bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Alam niyo po ba guys, ito yung pinaka nagustuhan ko sa luto ni Rika Chang, itong adobong manok niya. Wow! Talagang hinahanap-hanap ko po ito. Lalo na po ito yung ulamin natin ngayong hapunan. Pana po natin yung sabaw ng adobo. Sarap. Sarap na adobong babe. Sarap. You like? Yes. Ito yung nagustuhan ko, yung halo-halo yung lasa. May asim, may alat, may tamis, tsaka may anghang. Talagang talagang templado. Sarap. May magpapa-shoutout nga po pala sa vlog natin. Ito po, shoutout po kay Sir Justin Solomon and Desiree Solomon from Shizuoka, Japan. Ayun po. Shoutout po sa inyo, ma'am and sir. And thank you po sa panonood ng aking vlogs and mag-iingat po kayo dyan. God bless you po. May share nga po pala ako sa inyo. Ito nga po guys, dumating na po itong test voucher ko para po sa pagtitake ko ng JLPT. Or ibig sabihin yan is yung Japanese Language Proficiency Test. Magaganap po yan sa July 5, 2026 which is Sunday po. At ito na po yung pang-apat na beses na magtitake ako ng JLPT N2. N2 po yung kukunin ko for the fourth time po. Kasi nung nag-take po ako ng unang 3 beses, lahat po yun is bagsak po talaga ako. Kasi nga po yung dahilan nun is hindi pa po ako prepared at hindi pa po ako naka-review ng maayos nun. At syempre para din ma-try ko rin pong mag-take ng JLPT nun. Para po in case in the future po may makukuha po akong experience dun. Dahil isa rin po ito sa mahirap na exam itong N2. Dahil ilang linggo na lang po is exam na naman po natin. Kaya aminado naman po ako guys na hanggang ngayon po hindi pa po ako ready dahil alam nyo naman po na hindi po ako nakapag-review masyado. Dala na rin po sa sobrang busy ko rin sa trabaho. Siguro okay lang po yan guys kahit na hindi po tayo papasa dito ngayon. Ang importante po mag-try lang po tayo ng mag-try. Hanggang sa makapasa po tayo. Pero pag may konting time naman po ako nag-aaral naman po ako ng pakonti-konti lang po ganun. Tapos nagbabrowse sa mga
books namin dito na binili namin dati. Lalo na po pag 1 week before or 3 days before yung exam, doon muna tayo magbabrowse ng notes natin ulit. So anyways, meron po kasing meron po tayong tatlong type ng exam dito. Unang-una po is yung Moji, Goy, Bumpo, or ibig sabihin niyan is yung vocabulary or grammar. At yung karugtong po niyan is yung Dokkay or yung reading. Halos yung dalawang type ng exam na yan is magkasabay po yan. At ito po yung oras natin is from 9:10 hanggang 11:15 ng umaga. Yan po yung part 1 ng exam natin guys, at napansin ko rin na medyo maaga rin po silang magpa-exam ngayon. Tapos after ng exam na yon, may break time po kami ng 30 minutes lang po, 30 minutes, yes. At ang kasunod niyan is yung part 2 naman po, which is yung chokay or yung listening. At magi-start po ito ng 11:45 hanggang 12:50. Bali meron po tayong ilang oras to? Halos isang oras din po yung exam natin dito sa chokay or sabihin nating listening. At dito naman po sa part 1 is 2 oras po yung exam natin dyan. 2 hours mahigit. Dati po kasi nung nag-take po ako ng ilang beses ng JLPT N2 nun, halos isang buong araw po yung na na-consume ng oras dun. Pero ngayon po is half day na lang po. Talagang pinaiksi lang po nila yung oras. So ulitin ko po, yung part 1 ng exam is yung yung vocabulary or grammar tsaka reading. Magkasama na po yan. Nasa isang exam na yun sa part 1. And yung part 2 is yung chokay or yung listening. Yun po yung type ng exam natin sa JLPT. Pero sa mga magti-take po ng N3, N4, N5, ayun, medyo lang po sila. Medyo late lang po sila mag-i-start, which is tanghali po or hapon. Yun po yung nakalagay dito. And correct me if I'm wrong po guys kung tama po yung sinabi ko dito. Hindi po kasi basta nakalagay lang po dito. Tsaka share ko na rin po sa inyo kung ano yung mga dapat dalhin pagka-exam natin. Syempre unang-una po, kailangan natin dalhin itong test voucher dahil ito po ay importante bago po tayo mag-take ng exam. Kasi pag once na hindi po natin naidala ito, hindi po tayo pagtitaking ng exam. Tulad po ng picture natin, meron pong nakalagay dito. Hindi ko na po ipapakita sa inyo guys dahil hindi po ako prepared dito sa picture na to. At ito po may registration number na nakalagay dito, tapos yung test site kung saan po tayo mag-exam, kung saang school po yan. At syempre, yan, room number nakalagay din dito. Kung anong floor tayo, kung ano yung number ng room natin, kung saan tayo mag-exam. And after nun, yung pangalan natin, syempre, kailangan din ng pangalan natin dito. And yung natin, gender. Tapos, birthday and yung country natin, kung saan tayo nakatira. At may binigay na rin po kasing dito na maps para sundan po natin kung saan yung location na pag-examan natin. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo guys. Ito na lang po yung yung papakita ko sa inyo para po kasi medyo confidential po itong nasa loob. And next, after ng test voucher, kailangan din natin dalhin yung mga panulat. Yun, tulad ng lapis or yung mechanical pencil. Tsaka, kailangan din natin ng erasers. In case na magkamali tayo sa sagot, may ibubura tayo. And of course, bawal pong magdala ng ballpen. Kailangan lapis lang po, tulad ng HP pencils or yung mechanical pencil. Basta yung nabubura pong lapis. Next naman po, syempre, pwede naman allowed naman tayo magsuot ng watch or yung relo. Basta wala pong nakalagay na na memory function. Kasi pag meron pong nakalagay na program or memory dyan sa relo natin, hindi po siya allowed na magdala. Ayun, tulad po ng example po ng may program or yung memory function ng relo is yung digital na orasan. Bawal pong magdala nun. And of course, last, yung po natin, yung proof of identity natin or yung residence card, kailangan po natin dalhin yan. Para po, in case na i-check yung pangalan natin, kailangan may pakita tayong residence card nun kung tugma ba yung pangalan po natin. Tsaka yung birthday, tsaka iba pang mga information na nakalagay dito sa voucher natin. So, ito lang naman po yung may share ko sa inyo at yung ibang instructions po is hindi ko na po babasahin. So, bali, sasabihin ko na lang po sa inyo yung mga bawal na gagawin doon sa exam. Kasi po nung last year may nagsabi po sa akin na nagbago yung rules nila doon. Na yung cellphone bawal pong gamitin yan kahit na may break time po kayo. Saka nyo lang po gagamitin yan kapag after ng exam nyo sa listening. Bandang na po yan, bandang last part ng exam, doon nyo pa lang pwedeng gamitin yung mobile phones nyo. Kasi pag once na binuksan nyo po yan sa may envelope yung sa loob ng cellphone nyo, kasi doon nyo po ilalagay, madi-disqualify na po kayo. Talagang humihigpit na po sila ngayon. Kaya nagigets ko naman po kung bakit
kung bakit marami pong mga rules ang binago doon sa sa exam. And of course, syempre bawal na bawal pong makopya sa katabi natin dahil pag once na nangopya po tayo, ayun po, ma-disqualify po tayo niyan. Kapag may hindi naman po tayo hindi tayo alam na sagot sa exam, manghuhula na lang po tayo nun. Malay nyo po, di ba, makachamba po ako. So, ayun lang naman po yung na-share ko sa inyo. At alam ko po na hindi pa po ako ready para sa exam. Pero okay lang po yan. At least itatry ulit natin. Basta kung hindi man po makapasa, babawi lang po tayo sa susunod na exam ulit. Either December siguro or next year. Basta kung kailan ready na ulit tayo para para in the future makakapasa na po ulit tayo sa exam.